Pagkaibaw na ko wala na yun. Dili na ko ganahan pagkitang bata. Isakitan ko. So, hi all life, another video, another share guys. So, mas-share ko lang din. Grabe talaga yung grabe yung nangyari grabe yung twist na nangyari sa buhay ni Impy Girl at ni Vic D. Sukatan, Isa ako sa mga naging masaya nung nabalitaan ko na sa wakas, magkakaanak na sila, magkaka-baby na. And then, until kagabi na panood ko yung video niya, nahala, wala palang lamang baby yung tiyan niya. And then, sila, as a parents, syempre, lalong-lalo na si Impy Girl, ay talagang ine-expect na ang dami na nilang plano, ang dami ng mga plano para sa baby. Kasi first baby, and talagang akala nila, answered prayers na. And then, to find out sa ultrasound nila, wala daw baby. Or walang lamang baby yung tiyan ni Impy Girl. I'm not familiar exactly kung anong term nun. Nabuntis pero walang baby. 'Di ba? Yung bahay bata lang yung nag-develop pero walang baby. Bilang isang nanay talaga sobrang sakit 'yon. Kasi marami na nag-expect na siya na malapit na makarga yung anak niya. And marami na siyang plano, marami na siyang mga iniisip para sa baby niya. Baka nakakabili na ng mga gamit, ganito, ganyan. Pero parang naging it's a prank ang nangyari, Kasi andon yung excitement ng papunta sila sa hospital siguro dahil gusto na nilang malaman yung gender ng baby nila. Either it's a boy or girl, napalitan ng lungkot. Napalitan ng lungkot at sakit. Kasi, ayun, nakita or walang nakita sa ultrasound, walang nakita na baby. Ang sakit nun. And sa part na sinabi ni Impy Girl na sa nangyaring yon ay ayaw niyang makakita ng baby. Isa ako sa mga talagang nakaka-relate. Kasi may share ko lang, yung baby ko din ay nawala. 8 months siya sa tiyan ko, stillbirth yun Actually, na lang talaga, kulang na lang siya ng 2 weeks para ilabas ko na siya. And then, nag-early labor ata. Hindi, kasi nagpa-check up lang din kami noon. Kasi every week nga yung check up ko, gawa ng masilan ako nagbuntis nung time na yon. And sa check up na yon, biglang sinabi ng doktor na andun yung excitement kasi yes, anong ganito ganyan. Sana, 'di ba? Kapag kananay ka kasi, lalo na pag first time, every time na check up, ay lagi talaga akong kinakabahan ako kasi andun yung sana magiging normal, sana okay lang yung check up, okay lang yung result, 'di ba? Kasi ayun, andun yun yung nararamdaman ko every time na nagpapa-check up ako talaga. Lagi akong kinakabahan. Until, yung araw na yon sinabi ng doktor na wala nang heartbeat yung baby. At wala na si baby. So, syempre, kailangan ko siyang i-ire. Whether you like it or not, 'di ba? And then, sobrang sakit sa akin yon sa araw na yon noong February 1. Kasi talagang yun yung isa sa mga pinakamalaking problema namin. Dahil andun yung excited ka na, masaya ka na, dahil malapit na, di ba? Malapit ka na makaraos. And then, yung time na yun is, grabe, isa yun sa mga talagang pagsubok ni Lord na talagang sobra-sobra. Kasi, sa araw na yun, talagang, hindi nga kasi kami handa na, yung araw na yun iire ko yung baby ko. Ang daming nangyari sa araw na yun actually. Pero nakaka-relate ako sa sinabi ni Impy Girl na simula nung nangyari sa kanya ay ayaw niya makakita ng baby. Ako din, simula nung nangyari sa akin noon, mga ilang months ayaw ko makakita ng bata. At nung pumunta kaming circle, ang daming bata doon, umiyak ako. Umiyak ako kapag makakita ako ng bata, kapag may nanay nagkakarga ng bata, umiyak ako kasi napapatanong ako bakit buhay sila, yung sa akin patay. 'Di ba? Mapapa-question kasi ako ganon. Buti na lang sabi ko kay Lord, wala naman talaga akong magawa, Lord, and help me to heal and mawala yung ganitong bitterness na sa puso ko dahil yung puso ko parang sobrang tigas na parang wala nang mararamdaman. Every time na may mangumusta sa akin, ayoko kasi ayoko nang merong naaawa sa akin dahil sa nangyari sa akin. Ganon, napaka-bitter ko. Until
Nung isang araw na bumisita kami kay baby sa sementeryo, hala, may parang 1-year-old ata yun. May biglang bata na nag-bless sa akin. And ano pa ako noon? Medyo masakit pa talaga sa akin. Fresh na fresh pa yung nangyari. Nung nag-bless sa akin yung baby na yun, yung puso ko parang biglang lumambot. Biglang hindi ko ma-explain pero naiyak ako and naiyak ako na nag-melt yung puso ko dahil sa bata na yun na nag-bless sa akin. From that cementerio, pa-uwi ay talagang naiyak ako sa likod ng motor. Wala akong ibang ginawa kundi maiyak kasi yun, kini-question ko yung sarili ko, baka anong nangyari. Inalagaan ko naman yung baby ko sa loob ng tiyan ko. Pinapacheck up naman siya, alaga naman siya sa mga vitamins. Kahit masuka-sukan ako sa mga vitamins, kahit na diba, sobrang kasing upside down kasi yung mararamdaman mo kapag pag preggy, diba? Kaya nung kay Impy Girl talaga, baka hindi pa talaga time na para sa kanila. Maybe next year, sa susunod na panahon, only God knows. No? Buti na lang na-recover or na nag-healed ako from that feeling na naging bitter ako kapag meron akong makitang bata. Diba? Ayoko nga makita yung mga pamangkin ni ni Wow Life na dito lang sa malapit lang Kasi ayoko lang talaga. Naiinis ako or hindi ako naiyak ako. Hindi ko maintindihan actually yung nararamdaman ko. Kaya nararamdaman or naintindihan ko din talaga si Impy Girl kung gaano kasakit bilang isang ina and first time mom. Sana. And then biglang oops, nawala yung chance na yun, diba? Sakit yun as in. And I can't imagine how she felt right now dahil sobrang fresh pa, sobrang bago pa. Every now and then may iyak ka talaga, no? Every now and then lalo na yung sa akin, sobrang kasi yun. Upside down kasi yung nangyaring iwan ko kung anong ginawa sa kanya dahil parang kasi buntis siya So inoperahan or pero ang lungkot talaga, ang sakit. Pero good thing, sabi naman nila na hindi nila kini-question si Lord, baka hindi lang time or hindi pa nila time, di ba? It's not yet the right time. At panigurado naman ako pag dumating yung panahon na bigyan sila ni Lord ng baby ay magiging isa sila sa mga responsabling nanay at talagang ibibigay nila yung best. Kaya for me, deserve din talaga nilang magkaroon ng baby soon and only God knows kung kailan, di ba? Malapit na siguro. Pero yes, bilang isang nanay talaga sa part na yun, napakasakit. And good thing, meron ako isang partner, meron si Wow Life nung mga panahon na yun kahit na napaka sama ng ugali ko siguro, lagi akong naiiyak. Andun yung pagiging bitter ko, hindi siya sumuko and stay days, nandyan siya palagi. Kasi yun yung kailangan mo Kasi siguro kapag meron kang partner na baliwag din, tapos yun yung pinagdadaanan mo, talagang matagalan yung healing mo. Actually, hindi naman talaga totally nag-heal. Masakit pa din sa totoo lang, kasi bago pa, fresh pa diba? Pero kahit pa paano naikwento ko na. Dati, nung bago pa, ultimo pangalan ni baby, ayoko makita Ultimo yung mga result ng ultrasound ni baby, ayoko makita. Yung mga vitamins ko, ayoko makita. Yung mga damit ni baby ko, ayoko makita. After 2 months, nang nangyari sa kanya, tsaka ko umakyat sa taas at tsaka ko nakita yung mga damit niya ulit doon sa taas. Bitter talaga yung feeling pag ganun. So sana, Impy Girl, malagpusan nyo din yan. Alam ko naman na hindi ka rin pababayaan ni Vic. And although, masakit din yun para sa isang tatay. Pero, ang mahalaga meron kang full support ng mga taong nakapaligid sa'yo and lalong-lalo na sa asawa niya. Yan, magiging okay ka din for sure. Time will heal all once. Bye-bye.